Aksidentaling nabuntis sa isang milyonaryo si Ana. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung hindi magkulong sa kwarto ko magdamag. Iniisip ko pa rin ang nangyari sa past 1 weeks. Kung hindi lang sana ako pumunta at magmukmuk mag-isa, hindi sana itong mangyayari sa akin. Ate, handa na ang breakfast mo dito. Lagay ko na lang sa labas kung magugutom ka. Ani ni Talia sa akin. Ginulo ko naman agad ang buhok ko at pinagahagis ang unan sa pintuan. Pagkatapos akong break upin ng aking ex, ganito ang nangyayari sa akin. Ano ba ang meron sa buhay ko? Oo, may kasalanan din naman ako, pero hindi naman ganun kalala, diba? Naging mabuti akong tao sa lahat ng nasa paligid ko. Bakit ito yung sinukli sa akin? Anak, Ana, lumabas ka na diyan at mag-usap-usap tayo nila papa mo. Huwag mong hayaan masira ang buhay mo, anak. Nandito pa kaming pamilya mo. Ani ni mama sa akin habang kumakatok. Pati sila mama at papa, nahihirapan na sa akin. Ako yung pangalawa sa magkakapatid. Dapat ako yung tumutulong sa kanila. Pero ako pa yung nagpapahirap sa kanila. Humagulgol na lang ako at pumunta sa sulok ng kama ko at sabay iniyuko. Ana, tanggapin mo na lang ang nangyari. Wala na eh. Sadyan na yan. Ano pa ba ang magagawa mo? Anak pa rin naman kita. Ang nangyari sa'yo kasi mahal ka namin. Pero ano magagawa namin? Magagalit sa'yo at sasaktan ka? Mawawala ba ang lahat kung sasaktan at magagalit kami sa'yo? Saad naman ni Papa sa akin. Ate, kahit bata pa ako, naiintindihan ko ang sitwasyon mo at pati yung nararamdaman mo. Kaya sana ate, maging malakas ka kahit sa amin lang nila Papa at Mama. Sambit naman ni Talia sa akin. Kahit hindi ko rin rinig ang iyak ng kapatid ko, nararamdaman ko naman siyang umiiyak. Tama naman si Papa eh. Ano pa ba magagawa ko? Nangyari na ang nangyari at hindi ko na maibabalik ang nangyari in past 1 weeks. Tumayo ako at nagsimulang maglakad hanggang sa binuksan ko ang pintuan. Agad naman ako niyakap ni Mama pati ni Talia. Pa, niyakap na lang din ako ni Papa at saka umiyak ng umiyak. Sobrang namiss ko silang tatlo. Miss ko yung mga yakap nila sa akin. Anak ko, wag mo na ulit gagawin yun ah. Nag-aalala kami sa'yo. Tanggap ka namin kung ano ang sitwasyon mo anak ko. Mahal na mahal ka namin. Sabay yakap ulit ni Mama sa akin. Pagkatapos ng pagsamo nila sa akin ay nakaupo na ako sa lamisa at kaharap sila Mama at Papa at si Talia. Pinakyat at muna ni Papa dahil para lang ito sa mga matatanda. Sige anak, kwento mo sa amin ang nangyari sa'yo at sino ang gumalaw sa'yo, Ana, ani ni Papa sa akin. Huminga na muna ako ng malalim at saka ako pumikit sa kaman magsimulang ibuka ang bibig ko. Ana, I have something to tell you. Ana, sabi ni Andrew sa akin, Omega, ready na ako. Sasabihin niya kahit 1 year pa lang kami pero inasam ko agad na magpakasal siya sa akin. Ito na yung flashback. Ano ba yon? Ani ko agad sa kanya na may halong ngiti at galak sa kanyang sasabihin. It's break up. Sambit niya agad sa akin. Ako naman ay napatugil at tumingin sa kanyang mata. Andrew, kung prank to, please, hindi ako natutuwa. Saad ko sa kanya, no, this is not joke, Ana. Please let me go. Ayoko na. Sambit ulit sa akin. Tumulo naman agad ang luha ko. Kita ko sa kanya ang seryoso siya sa mga sinasabi niya. Wala naman akong ginawa, diba? Wala naman akong kulang, Andrew. Lahat ng pagmamahal na meron ako sa sarili ko, pinigay ko lahat sa'yo. Ani ko sa kanya. Wala kang kulang sa akin. Wala kang masamang ginawa sa akin, okay? Sambit ko sa kanya. Pero ano tong ginagawa mo sa akin ngayon? Bakit ka nakikipag-break up? Sigaw ko sa kanya. Wala akong paki kung pinagtitinginan kami ng mga tao. Nandito kasi kami sa playground kung saan kami unang nagkakilala. May iba na ako, okay? I love her, Ana. And nagpropose na rin ako sa kanya. Sambit niya sa akin na agad ko naman siyang sinampan. Ang kapal ng mukha mo, minahal kita, Andrew. Napaupo na lamang ako sa kalsada at ginugulo ang buhok ko. Please understand me and let me go, Ana. Aniya sa akin. Umalis ka sa harapan ko. Huwag ka magpapakita ulit sa akin, Andrew. Saad ko sa kanya. At saka siya umalis sa harapan ko. Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Lahat ginawa ko para maging worth it sa kanya. Pero hindi ko alam kung bakit nagkakaganito. Akala ko magpupropose siya sa akin. Pero sa iba niya ginawa. Ilang oras akong nakaupo sa kalsada. May naguhulog sa akin ng mga baryan. Akala nila ay pulubi ako. Hanggang sa tumayo ako at nagdesisyon na pumunta sa bar since 25 years old na rin naman ako. Kaya makakapasok ako doon. Ayoko rin tawagin si Shala. Baka hindi pa ako papayagin makapunta sa bar. Pagkatapos ko sa bar ay sari-saring ingay agad ang bumungad sa akin. At puro mga usok ang mga ito at maraming sumasayaw sa gitna.
Kaya umupo agad ako at uminom ng alak. Hindi ko nga alam kung anong alak ang ininom ko. Basta ang sinabi ko lang, kahit anong alak, basta yung malilimutan ko lahat ang nangyayari sa ngayon. Marami na rin akong nainom at nahihilo na rin ako sa lagay ko ngayon hanggang sa pumunta ako sa gitna at mag-disco. Wala akong paki kung sinong lalaki ang maisasayaw ko. Hanggang sa may lumapit na lalaki sa akin dahil sa madilim ang bar ay hindi ko makita ang mukha ng lalaki. Basta nahawakan ako sa dibdib niya at siya ay nakahawak sa bewang ko. Matipunong ang lalaking ito. Sa palagay ko, 6 ang abs nito dahil malaki ang katawan nito at matangkad. Hanggang sa natumba na lamang ako at hindi ko na alam ang nangyari. So ayan guys, sa sobrang sakit ng pinagdaanan ni Ana ay hindi na niya alam kung ano yung nagawa niya. Kaya kung tayo pupunta sa isang lugar at mag-iinom tayo, sana ay magtira tayo para sa sarili natin para walang mangyaring masama sa atin.